Ang tinapay ng buhay ngayon ay mula sa Exodo Kabanata 12. Dalawang talata ito, talata 15 at 17. Exodo Kabanata 12. Ngayong nahanap mo na ito, babasahin ko para sa atin ang Exodo Kabanata 12, talata 15. Nakasulat, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lang, alisin na ito sa inyong bahay. Ititiwalag sa Israel ang sinumang kumain ng may pampaalsa mula una hanggang ikapitong araw. Sa bersikulo 17, ipagdiwang ninyo ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura, dahil inilabas ko rito ang inyong mga hukbo mula sa Ehipto. Kaya ipangingilin ang araw na ito sa inyong mga salinlahi bilang walang hanggang tuntunin. Ito ang salita ng Diyos. Ngayon, ang ating simbahan ay papalapit na sa araw ng tagumpay. Tama nung ika-17 ng Desyembre. Kaya para talagang matanggap ang biyayang ito ng tagumpay na siyang gusto nating lahat, 'di ba? Nasa trabaho man tayo, pamilya o paaralan, sa buhay natin bilang Kristiyano, lahat tayo ay naghahangad ng tagumpay, 'di ba? Ngayon, upang matanggap ang biyayang ito ng tagumpay, gusto kong sabihin ngayon na kailangan muna nating gumawa ng ilang pagsasaayos sa ating mga puso, tama ba? Para kanino? Sa nagbibigay ng basbas, 'di ba? Kailangan nating ayusin ang ating puso. Isayas kabanata 55 bersikulo 8. Isayas 55 bersikulo 8. Sabi ng Diyos, ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang aking mga daan ang inyong mga daan. Ipinapahayag ng Diyos na mayroong pagkakaiba sa pagitan ng paraan ng ating pag-iisip, ng paraan ng ating paggawa, ng ating mga pamamaraan laban sa paraan ng kanyang pag-iisip o ng paraan ng kanyang paggawa. Suriin natin ito sa pamamagitan ng kapistahan na ito na tinatawag na kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Habang nauunawaan natin ang sinasabi sa atin ng Diyos at sa tulong ng banal na espiritu, nagagawa nating gumawa ng mga pagbabago sa ating puso upang mamuhay ayon sa mga pamamaraan ng Diyos at maranasan ang dakilang tagumpay sa araw ng tagumpay at tapusin ang taong ito 2018 ng may tagumpay. Tanen? Sige, kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Ang pinakaunang pagkakataon na nagsimula ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay sa pinakamahalagang punto sa kasaysayan ng Israel. Iyon ay noong panahon ng Exodo. Kaya naman, kung ito ang malawak na dagat Mediteraneo, ating suriin at tingnan. Ilan sa mga proseso rito? Ito ang tangway ng Sinai. Gaya nung mababasa natin sa Exodo 12, talata 15, ilang araw ang naaalala mo? Sa loob ng 7 araw, dapat ninyong ipagdiwang ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Ang ibig sabihin ng walang lebadura ay, walang lebadura ang tinapay na ito. Sige, kaya matigas ang tinapay. Tinatawag itong tinapay ng pagdurusa dahil walang lasa. Kaya sa 7 araw, ang kapistahan ng tinapay na walang libadura ay magsisimula sa Paskwa. Sige, tayapin na natin ang makasaysayang eksena. Ngayon, ito ang Ramses kung saan sila umalis. Sige, at mula roon ay nagtungo sila. Sukot? At pagkatapos ay ang Eson. Hanggang sa puntong ito, maaari pa rin silang tumawid at pumasok sa lupain ng Kanaan. Dito, kita ang mga daluyan ng tubig. Kaya sa daang ito, trap sila sa ilang. Ngunit kung saan sila inakay ng Diyos ay hindi ganito, kundi dito sa may dagat na pula bago ang Migdal. Kaya't umalis sila sa Ramses noong unang araw ng ika-15 buwan. Unang buwan, ika-15 araw. At iyon ay sa Huwebes. At pagkatapos ay naglakbay sila ng buong araw at ng sumunod na araw at nakarating sila sa Sukot noong ika-16 na siyang Biyernes. Muli silang naglakbay mula roon at nakarating sa Etham noong ika-18 na linggo.
At mula roon, maglalakbay sila pababa sa Before Migdal. Kaya aabutin iyon ng mga 2 araw na biyahe at hanggang Martes. Ngayon ay maaari na nating kalkulahin kung anong araw ito sa pamamagitan ng pagtansya sa distansya. Inaasahan namin na ang 2 milyong tao ay nakapaglakbay ng humigit kumulang 25 kilometro bawat araw. Sige, kaya lahat ng ito ay ipinaliwanag ng detalyado sa ika-8 aklat ng kanyang pagtubos. Kaya noong gabing tinawid nila ang dagat na pula, sa ika-21 sa Miyerkules. Siyempre, ang pagtawid sa dagat na pula ay isa sa pinakapambihirang makasaysayang pangyayari sa buhay ng mga Israelita, hindi ba? Kaya ngayon, kung bibilangin mo ito mula noong araw na umalis sila, tama ba? Bago pa man sila umalis sa Ehipto, kinailangan nilang ipagdiwang ang ika-15 araw na siyang Huwebes ang Paskwa. Ang Paskwa ay ang pinakaunang araw ng 7 araw na kapistahan na tinatawag na kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. At sinabi ng Diyos sa Exodo Kapitulo 12, versikulo 15, ilang araw ito? 7 araw. At sinabi ng Diyos, mula simula hanggang wakas, ang ika-7 araw ay mahalaga. Ito ay magiging banal na araw para sa iyo. Napakaganda nito kung paano ginagabayan ng Diyos ang ating buhay sa bawat hakbang para sa kanyang piging. Sa madaling sabi, tanda ng kanyang panahon. Mula ika-15 hanggang ika-21 nang nakuha ang huling tagumpay. Umalis sila ng Ehipto rito. Pero hindi pa sila tuluyang nanalo dahil sino ang sumusunod sa kanila? Hinahabol sila ni Paraon at ang kanyang hukbo, di ba? Kaya nang makatawid na sila sa dagat na pula at makitang nalunod ang lahat sa ilalim ng dagat, doon lang sila nagtagumpay. At ang araw na iyon ay eksaktong ika-7 araw. At ano ang nangyayari sa panahong ito? Ang kapistaan ng tinapay na walang libadura. Napakahalaga ng piging na ito kaya gaya ng mababasa natin sa talata 15, sinabi ng Diyos, kung hindi mo aalisin ang lebadura sa iyong bahay at kung hindi mo kakainin ang tinapay na walang lebadura na ito, ang tinapay na may lebadura, ikaw ay mahihiwalay sa pagiging mga Israelita. Umatakas ka mula sa Ehipto. Ang tanging pag-asa mo na lang ay manatili sa grupong ito na naiiwan mo, kasama ang mga Israelita, hindi ba? Kaya kapag nahiwalay ka sa mga Israelita, ibig sabihin ay patay ka na rin. Sa totoo lang, ang salitang putulin ay karat sa Hebreyo. Tara, ang salitang karat ay talagang nagmula sa, o nga, sa salitang karat na nangangahulugang gumawa ng tipan. Ito ay may malapit na kaugnayan sa Belgrade, kat. Alam mo naman kung paano kapag gumagawa sila ng kontrata o tipan, kailangan nilang putulin ang mga sakripisyong hayop at lumakad sa pagitan ng dalawa, tama ba? Kaya ang karat ay nangangahulugang paggawa ng isang tipan. Sinabi ng Diyos na kapag hindi ipinagdiwang ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura, ihihiwalay ka sa bayan at sa kanyang tipan. Napakahalaga na ang kapistahang ito ay dapat alalahanin ng lahat ng mga henerasyon. Kaya alam na natin ngayon, ang sinabi ng Diyos na sa lahat ng henerasyon ay hindi lamang para sa una, pangalawa at pangatlong henerasyon, kundi patuloy, di ba? Kaya sinasabi ng Diyos sa talata 17, gaya ng mababasa natin sa ating pangunahing teksto, ito ay magiging permanenteng ordinansa na nangangahulugang ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura na nagsimula noong 1445, 6 na taon bago dumating si Heso Kristo, ay dapat magpatuloy sa lahat ng henerasyon bilang isang permanenteng ordinansa. At pumunta ka agad dito sa amin, mayon din. Pinadiriwang ba ang pista ng tinapay na walang libadura? Kaya napakahalaga nito. Napakahalaga nito. Kaya bakit ito napakahalaga? Tingnan natin.
Upang maging tunay na matagumpay at makitang nakalibing ang ating mga kaaway, mahalaga ang kapistahan ng tinapay na walang libadura. Kaya, una, ang halaga ng kapistahang ito. Ngayon, itong pista ng tinapay na walang libadura ay napaka-interesante. Ibig sabihin ay pista. Sa mga festival natin, hindi tayo dapat nakaupo lang. Parang sa Southern Baptist, lahat ay nakatayo, umaawit at pumupuri. Dapat itong maging isang tunay na pagdiriwang. At hindi lang iyon, paulit-ulit pa rin itong nangyayari. Paulit-ulit lang yan, 'di ba? Ikapitong araw na ngayon o ikawalong araw sa 7-week cycle. Kaya nga ang araw na ito kung saang winasak ni Kristo ang kapangyarihan ng kasalanan at pinalaya tayo, ang araw na ito, 'di ba, ay ating kapistahan. Dapat nating itanong ng tapat sa sarili, ang puso ba natin ay kaayon ng sa Diyos? Sabi ng Diyos, ito ang aking baboy ramo, ito ang aking piging, ito ang aming pista. Ginawa ko na ito para sa iyo, di ba? Kita mo, malaki na ang ating paglihis sa iniisip ng Diyos sa kanyang mga pamamaraan. Mahalaga ang kapistahan ng mga walang libadura. Hudyat ito ng tamang panahon at nagmamarka ng oras. Tulad ng baboy ramo, ito ay isang siklong paulit-ulit na mangyayari sa takdang oras sa kalendaryo ng Diyos. Ngayon, ito ang nagmarka sa kanyang panahon. Pagkaraan ng 7 araw, kamanghamanghang kinontrol ng Diyos ang 2 milyong tao upang magkampo sa mga ipinakdang lugar sa tamang direksyon. Nung ika-21 sa ikapitong araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, natawid nila ang dagat na pula. Ito ay may napakalaking at mahalagang kaugnayan sa banal na pagpapako sa krus ni Hesukristo. Ito ay talagang nagmamarka ng mahalagang panahon sa mapantubos na pangangasiwa ng Diyos. Bago ipinako sa krus si Jesus, sinasabi ng Biblia ang talatang ito na para bang binibilang ng Diyos ang oras patungo sa kanyang pasma. Sige, dumako tayo sa ilang halimbawa sa Biblia. Kung kaya mo, buklatin mo ang Lukas Kabanata 22, talata 1 hanggang 4. Lukas 22, 1 hanggang 4. Ngayon ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura o Paskwa. Bakit? Dahil ang unang araw ng tinapay na walang lebadura ay Paskwa. Kaya malapit na ang Paskwa, ang pista ng tinapay na walang lebadura. At heto ang nangyari. Humanap ang mga punong pari at eskriba ng paraang mapatay siya dahil sa takot sa mga tao. Itinuturo ng Biblia ang takdang oras ng Diyos sa pagpako kay Jesus, kaugnay ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura o Paskwa. Mahalaga ang timing nito. Lilinawin ito ng isa pang talata. Tila binibilang ni Jesus ang oras hanggang Paskwa. Balikan natin ang Mateo 26, versikulo 1 hanggang 2. Nang matapos ni Jesus ang mga ito, sinabi niya sa mga alagad, "Alam ninyo na sa loob ng 2 araw ay Pasko na, at ang anak ng tao ay ipagkakanulo para ipako sa krus." Ang Paskwa, pistang tinapay na walang libadura at pagpapako kay Kristo ay magkaugnay. Sinong nakakaalam nito? O ito ni Jesus. Kaya binibilang niya ang sarili niya ng ganito. Ito ang kahalagahan ng kapistahan ng pinapay na walang lebadura. Tanda ito ng panahon ng Diyos. Kung gayon, ano ang lebadura? Alam nating mahalaga ito. Ito ay nagmamarka ng oras. Ngayon, sa 7 araw na ito, anong dapat gawin? Alisin lahat ng lebadura sa bahay, di ba? Kilalanin natin ang lebadura.
Bawal na ba ang pastry? Hindi iyon ang nais ng Diyos, di ba? Ano ba ang tunay na lebadura? Oo, itinuturo ito ng mga Pariseyo at Saduseyo. Subalit, hindi lamang ang lahat ng mga Pariseyo at Saduseyo ay nagtuturo, kundi nabibigay sila ng mga katuruan na hinaharangan nila ang mismong daan patungo sa ating Panginoong Hesus. Anumang doktrina, anumang katuruan na humaharang sa daan patungo kay Jesus, sinasabi ni Jesus na ito ay labadura. Tingnan natin. Sa Mateo Kabanata 16, versikulo 12, sinabi ito ni Jesus. Sa kanila naunawaan ng mga disipulo na hindi sinabi ni Jesus na mag-ingat sa libadura ng tinapay, kundi sa mga turo ng mga Pariseyo at Saduseyo. Tama ba? Itinuro ng mga Pariseyo at Saduseyo ang Biblia sa mga tao. Ngunit sabi ni Jesus, itinuturo nyo ang Biblia at ang kaharian dahil iniisip nyo na para ito sa buhay na walang hanggan. Pero hindi kayo lumalapit sa akin. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng pagsamba at pag-aaral. Dapat ay si Hesus Kristo ang gagawa nito, di ba? Kapag malabo ang iyong pupuntahan, tiyak na maliligaw ka, tama ba? Dapat malinaw ang destinasyon. Bakit tayo narito riyon? Upang lumapit kay Hesus Kristo. Balikan natin ang Juan, Kabanata 5, talata 39 hanggang 40. Sinisiyasat ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang sa mga iyon ay makakamit ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang magpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kaya tingnan natin ang ating paligid. Anong libadura? Maraming impormasyon at mga aral ang nasa paligid natin. Kung hinaharangan niyan ang daan patungo kay Hesukristo, dapat nating malaman na iyon ay lebadura. At saka, pangalawa, ang lebadura ay pagkukunwari. Ang pagkukunwari ay nangangahulugan na ang iyong loob at labas ay magkaiba. Ang pinakamatinding halimbawa na palaging sinasabi ng ating tagapagtatag na pastor, si Reverend Evan Park, ay huwag po kayong magpanggap na alam ninyo. Huwag kang magpanggap na naniniwala ka. Nakatayo ka sa harap ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nakakaalam ng lahat, Diyos na nasa lahat ng dako. Alam at nakikita niya ang laman ng puso mo. Anong saysay ng pagpapanggap na alam natin o pagkukunwaring naniniwala? Mas buting sumuko sa Kanya at sabihin, Panginoon, di ko po alam. Turuan mo ako, Panginoon, wala po akong pananampalataya. Bigyan mo ako ng pananampalataya, ikaw ang may akda at tagatapos nito. Iyan ang gusto ng Diyos. Ayaw niyang maging perpekto tayo kasi hindi kaya. Ngayon, sabi ni Jesus, ang lebadura ay isang pakukunwari at ito rin ay isang tuntunin ng mga lalaki. Kung ano ang dinadaanan ng mga tao, di ba? At ano ito? Ito ay isang anyo ng humanismo. Anong humanismo? Sinong nasa gitna? Akala ko noong bata pa ako, napakagandang salita ang humanismo, di ba? Ano ang isang humanismo? Sinong nasa gitna? Ang mga lalaki, tao, ay nasa gitna. Ngunit hindi tayo dapat makasentro sa tao, kundi sa Diyos. Makikita mo ang halimbawang ito mamaya. Ngunit suriin muna natin ang talata kung saan sinabi ni Jesus na ang lebadura ay ang pagkukunwari sa Lucas 12, talata 1. Lucas 12, talata 1. Nagsimulang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad, una sa lahat, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseyo na siyang pagkukunwari. Anong ginagawa ng mga pariseyo? Gumagawa sila ng mahahabang panalangin. Suot nila ang magagarang gown para ipakita na sila ay nananampalataya. Sila ang mga leader sa buhay pananampalataya, di ba? Ginagawa rin natin ang parehong bagay, tama? Sinasabi nating nananampalataya ako at nakakapagdasal. Mas mabuti ako sa kanila dahil naniniwala ako at sila ay hindi, di ba? Pagkukunwari ito, sabi ni Jesus.
Ngayon, Mateo 15, versikulo 7 to 9, sabi ni Jesus, kayong mga mapagpaimbabaw, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Pinararangalan ako ng mga ito ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang gusto ng ating Ama ngayon ay hindi ang kanta mismo, kundi ang puso. Hindi ang pagsamba mismo ang mahalaga, kundi ang ating puso ang siyang nakapaloob dito. Sabi rito, walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin dahil wala rito ang puso. Sabi ni Jesus, ang pagtuturo ng mga doktrina at tuntunin ng mga tao ay ang tinatawag na lebadura. Ang pinakadakilang halimbawa ng lebadurang ito, itong lebadura na lubhang-lubhang nakakahawa. Alam mo, yung tipong yung konting lebadura ay nakakapagpalaki ng buong tinapay, di ba? Oo, kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lebadura. Walang iba kundi ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, tama ba? Kasama ko kayo, ngunit mag-ingat kayo sa lebadura. Ang pinakadakilang halimbawa ng nakakahawang lebadura na ito ay matatagpuan sa isa sa kanyang mga disipulo. Walang iba kundi si Judas Iscariote. Sige, Judas Iscariote. Siya ay isang ganap na halimbawa ng humanismo. Balikan natin ang eksena kung saang alaalahanin ng eksena kung saan dinala ng babae ang langis ng alabastro, ang mamahaling pabango. Ipinahid ito sa katawan ni Hesukristo. Iba't ibang talata sa sipi, sinasabi nito, nagalit ng husto ang mga disipulo. Nagalit sila at sinabing, bakit ninyo sinasayang ang mamahaling pabangong ito? Maaari mo sanang naitabi ang perang ito at natulungan ang mga mahihirap. Pero, kita mo, hindi ang mga disipulo ang sinimulan nilang sabihing iyon. Si Judas Iscariote ang nag-udyok sa kanila. Tingnan muna natin ang Mateo, Kabanata 26, talata 8 hanggang 9. Mateo 26, versikulo 8 hanggang 9. Nakikita mo rito, naggalit ang mga disipulo at sinabi, bakit ito sinasayang? Sapagkat ang pabango nito ay maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. Mahalagang tumulong sa nangangailangan, di ba? Pero sino ang dapat maging sentro? Dapat si Jesus ang sentro. Mga disipulong naiwan ang kanilang puso. At sino ang papasok para maging sentro? Ang mga tao. At tingnan natin ang Juan 12, versikulo 4 to 5. Napansin ni Juan na si Judas Iscariote ang nagpasimula nito. Juan 12, talata 4 to 5. Ngunit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad, ay ipinakikilala ng Diyos bilang ang magkakanulo kay Jesus. Dito nagsimula ang lahat. Sinabi niya, bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito sa halagang 300 dinaryo at ibinigay sa mga mahihirap? Kaya mabilis na kumalat yon. Kaya't nagalit ang iba pang mga alagad. Ano ang tubo ni Jesus dito? Ang mga mahihirap ay laging makakasama ninyo, ngunit ako ay hindi. Tama, hindi ba? Ang sabi ni Jesus, unahin mo muna ang pag-iisip sa akin. Narito ang isang malaking kaibahan. At anong sinabi ni Jesus? Ang babaeng ito, malaking kaibahan, di ba? Sabi ng mga disipulo, Jesus, iniwan namin ang bangka at pamilya para sumunod sa iyo ng ilang taon. Ito'y bago pa man siya ipinako sa krus. At pagkatapos, sabi nila, bilin, ibenta ito, at ibigay sa mahihirap. At sinabi ni Jesus, alalahanin ang ginawa ng babaeng ito. Mukha talaga siyang baliw. Pumasok siya ng tuluyan, umiiyak, at binuhusan ng mamahaling langis ang kanyang ulo. Binata pa si Jesus noon nang pumasok ang babaeng ito at binuhusan siya ng langis. Umiiyak, mahaba ang buhok, mga brush, alam mo na, ang mga paa niya. Ibig kong sabihin, mukhang baliw na babae ito, di ba? Ano pa ang sinasabi niya? Alalahanin ang ginawa niya para sa mga susunod na henerasyon dahil ito ay para sa akin. Paglilibin. Nakakagulat ba ito? Ibig sabihin, hindi pa siya patay, di ba?
Paano maililibing ang taong buhay pa? Baka ma-offend ka, di ba? Pero naaalala pa rin ito ni Jesus. Ginagawa niya ito para sa aking libing, ayon sa babaeng ito. Sa panlabas na anyo, mukha siyang baliw at walang bait para kunin ang mahal na pabango sa halip na ibenta sa mga mahihirap. Alam ng babaeng ito na mamamatay si Jesus. Hindi alam ng mga disipulo, siya lang ang nakakaanam. Bakit? Dahil sino ang inuna niya? Si Jesus muna. Narito ang isang napakahalagang mensahe. Ano niya nalaman na mamamatay si Jesus? Dahil sinabi iyon ni Jesus. Nasa Mateo yan. Basahin natin ang Mateo 26, versikulo 12. Sabi niya, sapagkat nang ibuhos niya ang pabangong ito sa aking katawan, ginawa niya ito bilang paghahanda sa aking libing. Paliwanag ni Jesus, alam ng babaeng ito na mamatay ako at inililibing na niya ako. Ngayon, Mateo 26, talata 12, nabasa natin, tama ba? Nabasa rin natin ang simula ng kabanatang ito. Mateo 26, talata 1 at 2. Sige. Nang matapos ni Jesus ang mga ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, alam ninyo, pagkalipas ng 2 araw ay Pasko na, at ang anak ng tao ay ipagkakanulo para ipako sa krus. Sinabi na ito ni Jesus sa lahat. Naroon ang babadi. Naroon ang mga disipulo. Ang tanging taong nakaunawa sa tamang panahon ng Diyos sa gawain ng pagtubos ng Diyos ay ang babaeng ito dahil inalis na niya ang kanyang libadura. Kaya dapat talaga, bago matapos ang taon, suliin natin ang ating mga puso. Sinasabi naming naniniwala kami sa Diyos Ama, ang anak na si Heso Kristo. Gayunpaman, ang ating mga pamamaraan, ang ating mga saisipan ay nakasentro sa atin. Suriin natin ng lubusan kung tayo ba ay talagang nakasentro sa Ama o kay Jesus o sa salita. Yan ang buhay na itinuro sa atin ni Reverend Evan Park. Inaral natin ang salita ng kasaysayan ng pagtubos. Nais din nating mabatid ang kasaysayan ng pagtubos ng Diyos at kanyang panahon. Ngunit kung hindi nating aalisin ang ating mga lebadura kapatid, baka mapunta tayo sa eksena kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos. Kung ang tao, kapag dinadaanan ng mga ito, may isang taong nagsabuhay ng kanyang puso at magsasagawa ng kanyang libing upang maalala sa mga darating na panahon. Okay, kaya napakahalagang alisin ang ating lebadura. Kung magpipista tayo ng tinapay na walang libadura at aalisin ang mga ito, anong mga pagpapala ang makukuha? Una sa lahat, nang alisin natin ang libadura, anong nangyari? Natawid natin ang dagat na pula, di ba? Ito ang pangwakas na tagumpay. Wala rito ang tagumpay. Pag-alis nila mula unang araw ng Pasko hanggang ikapitong araw. Gawin mo ang lahat hanggang sa ikapitong araw, okay? Amen. Oo, dapat kang tumawid sa dagat na pula. Hanggang noon, malapit pa ang kaaway. Ang paglaya mula sa Ehipto ay malaking biyaya, pero may iba pang mga pagpapala sa Biblia. Ang templo ni Ezekiel ang pinakahuling templong itatayo. Hindi ba tama ito? Ngayon, ang templo ni Ezekiel ay ipinaliwanag sa Ezekiel mga kabanata 40 hanggang 45. Ngunit, pagkatapos ipakita ang pangitain ng templo mismo ni Ezekiel, sinabi ng Diyos, ipagdiwang ang kapistahan ng pinapay na walang pampaalsa. Tandaan, napakahalaga ng kapistahan dahil minamarkahan niya ang tamang panahon ng Diyos, tama ba? Kaya ang pangitain ng templo ni Ezekiel. Sa tingin ko, ang ika-11 aklat ay tungkol sa templong Ezekiel, tama ba? Ang pangaitim ni Ezekiel at ang pag-aalis ng libadura ay napakahalaga. Matatagpuan iyan sa Ezekiel Kabanata 45, talata 21. Ezekiel Kabanata 45, versikulo 21. Mayroon ba tayong talatang iyan sa PowerPoint? Wala na.
Sabi rito, sa ikalabing-apat ng unang buwan, ipagdiwang ang Paskwa, pista ng 7 araw, tinapay na walang lebadura ang kakainin. Ngayon, may isa pang okasyon, 2 beses talaga, pero ang isa ay noong panahon ni Hezekias. Alam mo, kinilala siya bilang isang mabuting hari dahil ipinagdiwang nila ang Paskwa sa mga paraang walang katulad. Ngunit ano ang bunga ng pagdiriwang ng Paskwa? Balikan natin ang 2 Kronika 30, talata 18. Dayunmay kinain nila ang Paskwa na hindi ayon sa itinakda at si Ezekias ay nanalangin para sa kanila na sinasabi, patawarin nawa ng mabuting Panginoon ang bawat isa na naghahanda ng kanyang puso upang hanapin ang Diyos. Dalangin ko na ito ang maging panalangin natin mula na yon hanggang sa araw ng tagumpay, hanggang sa araw ng pagtatapos ng taong 2018. Amen. Handa na ba ang puso ng lahat na hanapin sinong tao? Hanapin ang Diyos. Kaya't dininig ng Panginoon si Hezekias at pinagaling ang bayan. Amen. Malapit na ang mga dakilang pagpapala ng paggaling. At ang susunod na talata, mayroong malaking kagalakan. Masayang ipinagdiwang ng mga Israelita sa Jerusalem ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura sa loob ng 7 araw. Nagkaroon ng malakong kagalakan doon sapagkat wala pang katulad nito mula noong panahon ni Haring Solomon. Dalangin ko, simbahang Pyonggang Chil, na naway tanggapin ninyo ang salita ng kasaysayang tumutubos. Ang mga nakatanggap ng kahulugan ng kapistahan ng tinapay na walang libadura sa makasaysayang pananaw na tumutubos ay magkakasamang makakapagdiwang ng dakilang kagalakang ito. Amen? Sube. At saka panghuli, isa pa. Sa araw at siping iyon, tumayo ang mga paring Levita at binasbasa ng mga tao at narinig ang kanilang tinig. At ang panalangin ay umabot hanggang saan? Ang banal na tahanan ng Diyos hanggang sa langit. Handa ka na ba, Ama? Sa tingin ko, kaya natin itong gawin. Bilang isang grupo at simbahan sa Pyongyang, tulad ng lahat ng simbahan sa mundo, tama ba? Alisin natin ang ating lebadura. Sabi sa Isaias 55:8, ang isip ko'y di ninyong isip, ang aking paraan ay di ninyong paraan. Ang aking mga iniisip, ang aking mga pamamaraan, mas magaling kayo at gagabayan ko kayo sa tagumpay, di ba? Kaya sana ngayong taon ay mapaghandaan natin ang bisperas ng bagong taon, di ba? Dahil makikinig tayo sa maraming sermon, magsisisi at lilinisin ang sarili para simulan ang bagong taon ng malakas at matapang, tama? Pero ito ang sekreto sa tagumpay. Amen? Sige, magdasal tayo. Naku, pasensya na. Mag-uulat ako. Manalangin tayo bago mag-ulat tungkol sa misyon. Ama namin, salamat sa pagpapala mo sa amin. Labis kaming humihingi sa iyo na kami ay walang magawa at walang kapangyarihan. Ang mga puso natin ay napupunta sa maling direksyon. Hinihiling namin, Ama, na hawakan mo at iayon ang aming puso sa iyong nais at isipan. Tulungan mo kaming maalis ang lahat ng lebadura kapag ipinahayag mo ang iyong salita upang maunawaan namin ang iyong tiyempo, ang iyong mga pagkilos, ang iyong mga hiwaga at kasaysayan ng pagtubos. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong walang maliw at mapagmahal makabaitan sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangan. Amen.